Sa isang nakakagulat na balita, sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng Israel at Hamas, hindi lamang basta niloko ng mga militanteng kilusan ang gobyerno ng Tel Aviv sa kasunduang tigil putukan, kundi ipinakita rin nila ang kanilang pagiging traidor at hindi maaasahan sa anumang usapan. Ang naturang pangyayari ay nagdulot ng matinding galit at pagkadismaya sa pamahalaan ni Netanyahu matapos matuklasan ang panlilinlang ng grupo sa kanilang inilabas na mga pahayag at sa mga katawan ng biktimang kanilang isinuko sa pamahalaan ng mga Israelita. Matapos ang mahabang negosasyon at pag-uusap sa pagitan ng Israel at Hamas, na pumayag ang magkabilang panig na ipatupad ang isang pansamantalang tigil putukan upang bigyang daan ang pagpapalitan ng mga bihag at pagbawi sa mga pumanaw na mga Israeli na natodas sa loob ng Gaza, na isa sa mga pamilya na nasangkot sa kasunduang ito ay ang pamilya Bibas, na kabilang sa mga biktima ng matagal ng salungatan na ito sa rehiyon. Na matapos tanggapin ng IDF ang mga katawan mula sa Hamas, agad na isinailalim ang mga ito sa pagsusuri upang tiyakin ang pagkakakilanlan ng naturang mga biktima. Nabatay sa unang pagsusuri, kinumpirma ng mga eksperto na ang 2 batang iniligpit ng grupo ay tumugma sa DNA records ng pamilya Bibas. Gayunpaman, nagulat ang mga doktor ng Israel na ang ipinresenta bilang si Shiri Bibas na ina ng 2 bata ay hindi nagmatch sa kanyang DNA. Nasa madaling salita, ibang katawan ang ibinigay ng Hamas sa Israel sa halip na ang tunay na ina ng mga bata. Ang masaklap pa dito, ang 2 atab na anak ni Shiri Bibas ay hindi natodas sa bomba o anumang bala na tumama sa kanila. Dahil ayon sa mediko legal na sumuri sa kanilang mga katawan, ang 2 atab ay tumawid sa kabilang buhay sa pamamagitan ng pagmekos-mekos sa leeg. Ang shocking revelation na ito ay lalong nagpasiklab sa galit ng pamahalaang Israeli at ng mga pamilya ng mga biktima, na naging matindi ang inis at pagkadismaya sa panig ni Netanyahu matapos nilang matuklasan ang panlilinlang ng organisasyon na ang pagkakaloob ng maling katawan ng biktima ay isang malinaw na pagpapakita ng pagyurak sa kasunduan at isang insulto sa mga pamilya ni Shiri Bibas na umaasang mababawi ang kanilang mga mahal sa buhay man ito o tumawid na sa ibang mundo. Na halos sumabog ang emosyon ng Israeli Defense Forces at ng mga mamamayan nito nang malaman ang panlilinlang ng grupo na hindi lamang nila naramdaman ang matinding galit, kundi pati na rin ang sakit ng pagkawala at kawalan ng hustisya sa ginawa ng Hamas. Sa kabila ng matinding pagkondena mula sa mga Israelita, nanatiling matigas ang paninindigan ng mga terorista sa kanilang pahayag na sumusunod sila sa kasunduan ng tigil putukan. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, sinigurado nilang ang lahat ng hinihinging impormasyon at hinihiling na sagot ng Israel patungkol sa mga bihag ay kanilang tinutugunan. Nadagdag pa nito, ang lahat ng bihag ay nasa maayos na kondisyon at wala silang ginagawang hakbang na lalabag sa kasunduan, hanggat sa hindi rin gumagawa ng matinding mga pambobomba ang IDF sa Gaza. Ngunit matapos ang masinsinang investigasyon ng mga batikang doktor sa Israel, naging malinaw na isa lamang itong panluloko upang pagtakpan ang kanilang ginawang kahindik-hindik na pagpapahirap at pagpatahimik sa mga inosenteng sibilyan, kabilang na ang pamilya Bibas, na kahit huling-huli na nga ay patuloy pa rin ang grupo sa pagpapalabas ng kasinungalingan na binigyan lang nila ang gobyerno ng Tel Aviv ng isang matinding dahilan upang wasakin pa ng todo ang kanilang teritoryo. Matapos ang insidenteng ito, hindi maiiwasang tumaas pa ang tensyon sa pagitan ng Hamas at ng gobyerno ng Tel Aviv dahil sa malinaw na pagtataksil ng mga terorista sa kasunduan na maaaring asahan na mas titindi pa ang mga hakbang na isasagawa ng IDF laban sa grupo, na maraming analyst ang naniniwala na hindi na muling magtitiwala ang pamunuan ni Netanyahu sa anumang kasunduan na isusulong ng organisasyon. Sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng mga Israelita kung ano ang magiging pinakamabisang tugon sa insidente. Habang nagpapatuloy ang salungatan, isang bagay ang nananatiling tiyak: hindi makakalimutan ng Israeli Defense Forces ang panlilinlang na ito at posibleng magbunga pa ng mas matinding aksyong militar laban sa mga militante sa darating na mga araw. Sa kabilang anggulo,
Patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Israel at Egypt matapos kumpirmahin ng gobyerno ng Tel Aviv ang patuloy na military build-up ng mga militar ng Ehipto sa Sinai Peninsula. Ayon sa mga ulat, agresibong dinagdagan ng hukbong sandatahan ng Egypt ang kanilang presensya sa rehiyon, kung saan nag-deploy pa ito ng mas maraming tangke, missile defense system at iba pang mabibigat na kagamitang pandigma sa mismong hangganan ng Israel at Gaza. Ang hakbang na ito ng Ehipto ay nagdulot ng matinding pangamba at galit sa panig ng mga Israeli dahil sa tila ipinapakita nito ang isang mapanganib na pagbabago sa estratehikong postura ng Cairo sa rehiyon. Na ayon sa ating patuloy na pananaliksik, ang pagtaas ng bilang ng mga tropang Egyptian sa Sinai ay direktang nagpapahiwatig ng paghahanda para sa isang posibleng sagupaan at isang paraan upang ipakita ang buong lakas nito sa militar sa harap ng tumitinding kaguluhan sa gitnang silangan. Na matapos i-flex ng Ehipto ang kanilang sandatahang lakas, ay agad na kinumpronta ng Tel Aviv ang naturang hakbang ng Egypt sa pagsasabing ito ay lumalabag sa mga kasunduang pansiguridad na napagkasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng 1979 Egypt and Israel Peace Treaty na may mga limitasyon sa bilang ng mga tropa na maaaring i-deploy ng Cairo sa Sinai upang mapanatili ang balanse ng kapayapaan sa rehiyon. Nasa taon na iyon, nagkaroon ng matinding digmaan sa gitnang silangan. Nasa loob lamang ng 6 na araw na matinding pambobomba ng puwersang Israelita laban sa mga militar ng Ehipto, ay natalo nito ang di umano'y lakas ng Egypt. At there's more. Dahil sa 6 na araw na matinding digmaan sa mga panahon na iyon, ay hindi lang Ehipto ang iniligpit ng Israel, kundi pati na rin ang mga bansang Jordan, Syria, rehiyon ng Gaza Strip, West Bank, silangang bahagi ng Jerusalem, at Golan Heights, na hindi ko rin lubos maisip kung paano ito ginawa ng Israeli Defense Forces sa maikling panahon ng digmaan na iyon, sa kadahilanang napaka-imposible nitong matalo ang ganung karaming kalaban. Na ngayon ay nagpakita na ang Ehipto ng lakas nito sa militar, na gusto ata nitong bombahin ulit ang kanilang teritoryo. Dahil ayon sa mga opisyal ng Israel, lumalabas na hindi na sumusunod ang presidente ng Ehipto na si Abdel Fattah el-Sisi sa nasabing kasunduan sa kadahilanang patuloy nitong ipinapadala ang mga kagamitang pandigma sa border, na ang ilang sistema ng depensa ni el-Sisi ay direktang nakatutok sa mamamayang Israelita, na lalong nagpaliyab pa sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, na kung sisimulan ng Egypt ang digmaan na ito ay malamang na hindi aatras ang mga militar ni Netanyahu dahil handa silang ipagtanggol ang kanilang populasyon at soberanya. Sa ngayon, binabantayan ng buong mundo ang susunod na mga hakbang ng Tel Aviv at Cairo at kung paano haharapin ng pandaigdigang komunidad ang posibleng pagsiklab ng isang panibagong digmaan sa rehiyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa walang sawang panluluko ng Hamas sa gobyerno ni Netanyahu na nagbigay na ng matinding galit ngayon sa militar sa kadahilanang ibang biktima ang ibinigay ng mga terorista at hindi ito si Shiri Bibas na tinudas ng Hamas ng walang kalaban-laban? At ano sa tingin mo ang patuloy na pagpapakita ng Ehipto ng lakas nito sa militar sa mismong border ng Israel at Gaza na ngayon ay mas pinalakas pa nito ang hukbo upang paghandaan umano ang matinding kaguluhan na nagdulot ng malawakang pangamba at galit sa mga Israelita? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.